Two-door rep, hindi po lumalamig. Kailangan nyo po ng pakiramdaman yung body ng rep kung umuugong. Ibig sabihin kapag umuugong po, gumagana yung compressor. Okay, kapag ganun yung issue, gumagana yung compressor, ibig sabihin, lumalamig po yan, no? Pero hindi niya kayang ilabas dahil ito yung issue niya, no? Hindi niya kayang ilabas yung cooling dahil ito yung problema. Kailangan nyo munang kalasin dito, yung dalawang screw. Kapag tanggal na yan, kailangan nyo pong angat ng plies, no? Huwakin ng plies dito, dito, angat nyo, no? Yun, tanggal na po siya. Ito yung makikita ng mga ka-repairman, no? Usually, yung problema, ito lang, yung fan, yung DC fan. Kapag po hindi umiikot yan, hindi nga po talaga kayang ilabas yung lamig. Dahil nag-i-stack po dyan, nag-i-yellow. Ang gagawin nyo lang mga ka-repairman, so kailangan nyo munang test rin to kung may reading gamit ng tester na X1K, no? Kapag may reading, ibig sabihin, good po ito. Tapos, i-test nyo rin ng DC. Ito mga ka-repairman, no? Gamit tayo ng 50 DC, no? Range tayo ng 50. Yan, 50 po tayo DC dahil DC po yung mga ganitong klaseng fan, no? Hindi ko siya masalyak ng 10 volts dahil medyo mataas po ito na DC. Ayan, so bali kukunin natin, tingnan natin kung ano po yung negative dito. So bali negative black. Ayan po yung negative niya, no? Taas ng left. So meron pong 3 wire yan, kukunin natin yung 2 wire lang. Yung red, yan taas, yung pangalawa sa ilalim yung red. So yun po, no? So bali ganito lang gagawin natin. Yung taas ay negative, yung pangalawa ay positive. Okay, tingnan natin kung may reading. Yan mga ka-repairman, may reading tester natin, no? Kapag may reading, ibig sabihin good po yan. Good yung supply ng rep na DC. Ayan po, no? Yan, kapag walang reading mga ka-repairman, possible na problema po ang inyong supply na DC. Yan, tapos nilalagay natin to. Ayan mga ka-repairman, okay na. Gumagana yung fan niya, oh. Kapag hindi gumagana yung fan, i-check nyo po yan. Walang power ang rice cooker. Ito yung problema mga ka-repairman, thermal fuse. Thermal fuse po, yun yung dahilan kung bakit nawawalan ng power ang isang rice cooker. Huwag nyo pong i-bypass, no, dahil napakadelikado. May possible na masunugan po kayo. Kapag nag-bypass, ay wala na siyang i-cut off kapag nag-overheat, nag-overuse. Ito po yung sira niya. At ito po yung bago. Ayan, thermal fuse po, no? Yung value po nito, siguro hindi nyo na makita sa camera, no? Ay 170 degrees Celsius. 10 ampere po siya mga ka-repairman, no? So, kung ano yung ipapalit nyo, dapat ganun din, no? So, ngayon mga ka-repairman, paano makikita yung thermal fuse? Nakalagay po rito sa kanyang white na insulator. Hindi po ito masusunog, no? Dahil ano po to, heat insulator, nakadikit po yan, no? Ito po yung thermal fuse, no? Ayan, nakabalot sa insulator na white. Diyan po nakalagay. So, nailagay natin yung bago. Ito yung luma niya na thermal fuse, no? Safety po ito para hindi masunog yung rice cooker. May power na mga ka-repairman. Ayan, naka-warm. Tapos cook natin. Yon, lilipat sa kabila. Ibig sabihin, umiinit na. Ito po yung problema, thermal fuse. Madalas na nangyayari po ito sa rice cooker. Ayan po, napuputol yung connection sa loob ng plug. Ayan po siya, no? Kung bubuksan sa ilalim, tanggal na po dahil nga po putol na. Lusaw na. Dahil po yan sa sobrang init. Normal lang po nasisira yan. So marami po tayong ginagawa rito ay ganyan po yung mga issue. Napuputol po, no? O nalulusaw yung pinaka-plug connector niya sa loob. Ayan, no? Dahil nga po sobrang init. Ngayon mga ka-repairman, paano ayusin ba? So ganito lang, no? Walang kahirap-hirap. So bali ganito lang gagawin natin. Hanapin po yung dalawa. Ito po yung isa, no? Tapos yung isa pa, ito, no? So bali dalawa lang po yan, yung connection ng plug na dito po ilalagay, no? Tapos mga ka-repairman, ito po yung papalitan. Yung tinatawag na, ito po, no? Order tayo sa online. So ito lang yung pangalan niya. Napakabilis po, no? Ayun, bali sa online po tayo. Ito, no? Ayan po yung online natin na hanapin. Asan? Ito, click natin yan. Tapos, i-type lang yung ito mga ka-repairman, lumabas na, oh. Rice cooker plug socket. Click natin. Ayan po, no? 15 pesos lang. Ayan po, no? 15 pesos. Ito po, mahal to, no? 69 pesos. Ito yung bill nyo, mas mura. 15 pesos, no? Kapag bibili po kayo, kahit na bilhin kayo ng mas marami, okay lang, no? 2, 3, okay na po yon. Dahil madalas po yung nagkakaproblema. Sobrang init po, nalulusaw, nasisira, lumulutong kumbaga, no? Ito po, no? Ayan, pati plug, meron din, no? 29 pesos lang, no? 226 solve. So, ang dami pong mura sa online, no? Ito, oh.
20 pesos. Pero ito po yung mas okay, yung kulay niya, no? Yung itim. Para sakto rito. Itim din siya, yan, no? Yan. Tapos mga ka-repairman, kung paano yung pagkalas, ganito lang, no? So, hindi nyo na po kailangan dalhin sa technician. Kayo na po yung gagawa, no? Ayan, para matuto po kayo magkumpuni ng mga basic na repair sa bahay po ninyo. Dahil nga po sa mahal ng bilihin ngayon mga ka-repairman, dagdag bayarin pa, no? Yung mga ibabayad sa mga gumagawa. So hindi po tayo naninira, no? Ito po yung isang practical po. Practical na tips, no? Practical, ang tawag doon? Practical life. Practical na buhay mga ka-repairman, no? Dahil nga po sa mahal ng mga bilihin ngayon, syempre kailangan makatipid po tayo kahit papaano, no? Hindi naman po naninira mga ka-repairman. So syempre kapag hindi nyo kayang gawin, idala nyo po sa technician, no? Kasi may mga technician po na magaling naman talaga, no? Iwas lang po sa mga ewan. So yung mga ka-repairman, no? Ito po. Yan, no? Ito po, kung paano po siya kinalas, ganun din po ilalagay. Yung pong bakal na to, sa loob po ito, no? Siya yung magsisilbing lock, no? Ganito mga ka-repairman, no? Ayan, ito po, nasa loob. Ganyan. Ayan, siya po yung magsisilbing lock ng tornilyo. Ayan, no? Sa loob po yung bakal na yan. Tapos, ito po, ayan, no? Siya po yung magdalak, no? One size lang po ang nabibili sa online. Pag-share ang video, thank you. Matagal uminit at parang nangangamoy sunog, no, yung rice cooker ninyo. Kapag gano'n ng issue, ito po yung check ninyo. Yung tinatawag na heating elements. Ito po yung plate niya, yan po yung umiinit. Kapag marumi, ay kailangan pong linisin, no. Siguro pansin nyo nung bago, malinis po yan, no. Katulad po nito, ayan, kumikinang siya, no. Kapag ganyan ng issue, nangingitim, kailangan pong linisin yan. Hindi maganda para sa isang rice cooker. Nakakasira po, no, ng thermal fuse kapag marumi yung kanyang heating elements. Dahil, hindi po gano'n lumalapat yung kaserola. So ito po, no, hindi po kailangan linisin yan. Yung linisin lang, ito, yung heating elements, no, liliyahin natin.